Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. So, pa rin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin sa buong araw na ito at tayo po ay nakaabot sa mga oras na ito. At sa pagsisimula po ng ating pag-aaral sa gabing ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Daniela Rose. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Sister Tricia. At ngayon po, tayo na po dumako sa ating opening song. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, na ang pangalan niyo po ay nasa kaitaasan ng langit. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapala sa amin sa araw po na ito at sa ingat paggabay niyo po sa maghapon at ganun din po sa inyo pong tipon sa amin, sa aming devotional at nawa po pangunahan kami ng inyong mga espiritu, tulungan kami na maunawaan po ng mabuti ang inyong mga salita at nawa ito ay magaling sa aming mga puso't isipan. At nais rin po namin humingi ng kapatawaran sa mga pagpunan ng kasala. Salamat po, Ama, sa inyo po pakikinig. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po, Sister Tricia, sa inyong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At ngayon po, ako na pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita sa gabing ito. na muli ay makakapag-aral ng
Mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. It's August 10, entitled Perfection Now. Our key text is found in Matthew 5:48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. When God gave His Son to the world, He made it possible for men and women to be perfect by the use of every capability of their beings to the glory of God. In Christ, He gave them the riches of His great grace and the knowledge of His will, and they would empty themselves of self and learn to walk in humility, leaning on God for guidance. Men would be enabled to fulfill God's high purpose for them. So very clear po mga kapatid na kapag ang Diyos ay talagang kalooban niya nga, 'di ba? Na tayo ay gawing banal sa lahat ng bagay. Hindi naman natin kayang maging banal sa ating mga sariling pagsisikap kasi kahit anong gawin natin ay talagang hindi natin kaya. But through His Son, Jesus Christ, He gave to them the riches of His grace. At ito ay talagang bibigyan niya tayo kung tatanggapin natin ang mga biyaya at pagpapala na ito, na nawa maging empty tayo sa ating mga sarili at we need to learn how to walk in humility, leaning on God for guidance. Sa pagpapatuloy, sabi dyan, perfection of character is based upon that which Christ is to us. If we have constant dependence on the merits of our Savior and walk in His footsteps, we shall be like Him, pure and undefiled. Sinasabi dyan na ang pagiging perpekto ng ugali ay makikita lang yan kung si Kristo ba ay sumasa atin. Kung tunay ba tayong nagdedepende sa kanyang merito dahil binigkaloob sa atin ng Ama si Kristo para tayo lumakad sa kanyang nilakaran at magiging gaya tayo sa kanya na may kabanalan at walang dungis. Next is, our Savior does not require impossibilities of any soul. He expects nothing of His disciples that He is not willing to give them grace and strength to perform. He would not call upon them to be perfect if He had not at His command every perfection of grace to bestow on the ones upon whom He would confer so high and holy a privilege. So, hindi naman tayo inuutosan ng Panginoon na gumawa sa ating mga sariling kabanalan kasi hindi talaga natin kaya at alam ng Panginoon na sa ating mga sarili ay may mga kahinaan tayo kasi nagpakatawang tao siya sa, 'di ba? Para sa atin. Kaya ang ating tagapagligtas ay hindi siya nag-require na imposible para sa isang tao maging banal. Talagang napaka-imposible mga kapatid kung wala si Kristo, pero kung nandyan si Kristo sa buhay mo, ang lahat ng bagay ay magiging perpekto. At tinatawagan niya tayo na maging banal hindi sa ating mga sariling kakayahan kundi sa kanyang sapat na biyaya. Our work is to strive to attain in our sphere of action the perfection that Christ in His life on the earth attained in every phase of character. He is our example. In all things, we are to strive to honor God in character. We are to be wholly dependent on the power that He has promised to give us. So ito po yung pangako sa atin ng Panginoon. Kailangan talaga nating angkinin ang kanyang mga pangako sa pamamagitan ng paggawa ng may pagsisikap na ma-obtain yung perfection of character. Kasi binigay na sa atin ng Panginoon ito sa ating mga kamay, kaya kailangan natin itong i-grab mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay kailangan nating pagsikapan upang maluwalhati natin ang Panginoon. Jesus revealed no qualities and exercised no powers that men may not have true faith in Him, His perfect humanity in that which all His followers may possess if they will be in subjection to God as He was. So si Kristo po ay talagang nireveal niya na walang qualities at ine-exercise niya ito ng buong puso, that men may not have true faith in Him. Na hindi lang tayo pananampalataya kundi kailangan maipakita din sa gawa. Ang perpekto ng kasangkatauhan ay talagang ipinapakita ng ating Panginoong Hesus upang atin po itong magaya at tumingin lamang tayo sa Kanya anuman ang mangyari. Kasi pag tumingin tayo sa ating mga sarili, tayo po'y manghihina. Kapag may mga mali tayong napakaliit ay ginagawa nating malaki, ay talagang hindi natin kayang maging banal.
Kaya kailangan tayong tumingin kay Kristo na siyang naging banal para sa atin. Our Savior is a Savior for the perfection of the whole man. He is not the God of part of the being only. The grace of Christ works to the disciplining of the whole human fabric. He made all. He has redeemed all. He has made the mind, the strength, the body, as well as the soul, partaker of the divine nature and all his purchased possession. He must be served with a whole mind, heart, soul, and strength. Then the Lord will be glorified in his saints, in even the common temporal things, which with which they are connected. Holiness unto the Lord will be in the inscription placed upon them. Ang ating tagapagligtas, siya po ang nagpapakita ng perpektong halimbawa ng buong pagkatao ng tao. Hindi siya Diyos lang sa parte lamang, kundi biyaya siya, mga kapatid. Siya ang biyaya na pinagkaloob ni Kristo, pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para tayo ay madisiplina ang ating buong pagkatao. At tayo ay niligtas, mga kapatid. Walang pinipiling relihiyon o sino ka man. Ang importante, nakakaalam ka sa katotohanan at tinanggap mo si Kristo, ay talagang ipinagkaloob sa iyo ang kaligtasan. At binigyan niya tayo ng pag-iisip, kalakasan sa ating katawan, as well as sa ating kaluluwa. Tayo ay magiging kabahagi ng kanyang banal na kalikasan sa lahat ng kanyang sa lahat ng bagay ay talagang tayo ay kanyang minamahal, mga kapatid. Tayo ay binayaran ng sarili niyang dugo. He must be served with the whole mind, heart, soul, and strength. Kasi sa kanya naman talaga ito. Kasi tayo, kahit hindi sa ating pag-aari, ay talagang ginagawa nating atin, pero hiniram lang. Lahat ng ito ay pinagkaloob lamang sa atin. At ipanalangin natin na maging katiwala tayo at maging tapat tayo sa pamamagitan ng paggamit nito sa kanyang gawain. Huwag natin gamitin sa makamundo o sa ating mga pansarili. Ang kabanalan sa Panginoon ay ito inscription ng mga bagay ay na pinagkaloob para sa atin. Kaya nawa sa ating pag-aaral ngayon, maging perpekto nawa tayo ngayon, mga kapatid. Kahit may mga mistake tayo in a little, pero sa pamamagitan ni Kristo, patuloy tayong gumawa sa kanyang kalooban, kasi ito naman talaga yung kanyang kalooban na maging banal tayo, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon at magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat, Sister Daniela, sa inyo pong pagpanguna sa atin sa gabing ito. So, napakaganda po ng ating pag-aralan sa gabing ito. Ano po? Muli po tayong pinapaalalahanan na kung wala po ang ating Panginoong Hesukristo ay wala po talaga tayong magagawa. Kahit gaano pa man natin kagustong magbago or kahit gaano natin kagustong sikapin na magkaroon ng perfection of character, kung hindi po tayo hihingi ng tulong sa ating Panginoon, kung magre-rely po tayo sa sarili nating mga lakas, ay wala po tayong magagawa. So, sino pong may gustong idagdag sa ating napag-aralan sa gabing ito? So, kung wala naman na po, tayo na po ay mag-proceed sa ating closing song. At after po ng closing song ay ang closing prayer po.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at proteksyon po sa amin sa buong araw po na ito at kami po umabot sa mga oras na ito at muli po yung nakapakinig ng inyong banal na salita. Naway ang mga mensahe namin napakinggan sa gabing ito, Ama, ay amin pong naunawaan at tumimo na malalim sa inyong puso't isipan. Maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po nabubuhay dito sa libutan. At naway tulungan niyo po kami ng mga liwanag na ito ay amin pong malakaran at maibahagi po namin sa iba. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob sa amin. Patawad po kung sa po ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At dito po nagtatapos ang ating evening devotional para po sa gabing ito. Magkita-kita po tayo ulit bukas ng gabi para po sa ating midweek prayer meeting. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional. So nawa po ang mga mensahe natin pong napakinggan ay ating isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.